All right, guys, this is News Listener by Angelo, and today is June 14, 2025. Second video ko po ito, and if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to this channel. Okay, pag-usapan naman natin yung balita na si Duterte, nag-request siya to have an interim released to undisclosed country. Okay? So guys, anong tingin nyo dito? Okay? Mukhang gusto ni Duterte na pumunta ng isang bansa undisclosed, okay, para pansamantalang makalaya, okay? So ito ay what do you think? Ito ay okay sa mga tao katulad natin, especially sa time na nangyari yung madugong drug war dito sa ating bansa. Oh, at kung natatandaan nyo, ang daming biktima, di ba? Okay. Now, let's go down below and see what exactly why, okay, nag-request tong si Rodrigo Duterte for an interim release. Sabi dito sa GMA News Online, the lawyer of former President Duterte has asked International Criminal Court that he be released to a country, name of which has been redacted from copy of urgent request for interim release posted in ICC's website. According to 16-page request, the undisclosed country has agreed to take in the former leader who is facing charges crimes against humanity in connection to killings under his war on drugs when he was a mayor and when he's a president. Signed by Duterte's defense counsel Nicholas Kaufman, as requested, said that the prosecution has confirmed its non-opposition to the former president interim release to the country yet to be made public. So sabi dito, mukhang walang opposition yung prosecution sa kanilang request. Non-flight risk. Mr. Duterte does not meet any conditions to warrant further trial detention as provided Article 58. Sabi dito walang risk of flight nor is arrest necessary to ensure integrity of investigation, preclude, continue commission of crimes. He must, as a result, be immediately released to ICC custody. Ang ang detail dito is preclude the continued commission of crimes. So that means so tinatanggap na nila na gumawa ng krimentong si Duterte. Right? So, okay? So, sila na yan, di ba? Okay. Anyway, so, katanggap-tanggap ba to sa inyong pananaw? Para sa akin, sa mga biktima ng drug war nung presidente pa siya, para sa akin ay hindi to katanggap-tanggap. Imagine, kung makakalaya siya without any reasons actually, hindi naman sinabi ko anong reason dito eh. Paano yung mga biktima, di ba? Imagine, naghintay sila ng 7 years para makimit ang hustisya. Hindi pa nila nakamit ito, hindi pa na husgahan ito si Duterte. Tapos magre-request siya ng interim release sa isang ibang bansa, di ba? So napaka-unfair ng gagawin nila. At I heard na merong ang mga biktima ay magre-request ng petition para ma-stop ito. Okay? Now, punta tayo sa isang video sa Facts First ni Sir Christian Esguerra. And kausap nito si Supreme Court Tony Carpio kung anong tingin niya doon sa interim release. Okay? So let's watch this video. Request ng company former President Rodrigo Duterte dyan po sa ICC para mabigyan siya ng interim release. Okay, of course, these are among the remedies or options available to the former president. Pero what do you think of the likelihood that this might be granted?
Tapos Well, interim release third country. Third party. Yes, ang interim release is granted if there is no flight risk. And it was granted in a case where the accused voluntarily appeared, voluntarily surrendered to the ICC. So walang flight risk talaga kasi you voluntarily surrendered. Yeah. So pinayagan, binigyan ng interim release. Pero si Duterte, former President Duterte, didn't voluntarily surrender. Lumaban siya. In fact, ayaw niya. Kung natatandaan nyo, sinabi pa nga ni Duterte na papatayin niya daw yung mga ICC kung i-aresto siya. Imagine. before dinakip siya ng police natin. Okay? So, yun, there could be a flight risk, no? Second, he has the means to flee. Madali lang siya kumuha ng airplane, private airplane. Ang dami naman niyang kaibigan may aeroplano. Kung natatandaan nyo, saan siya pumunta before ng arrest? Sa Hong Kong. Diba? Meron ng tao nagsabi na yung warrant of arrest niya ay noong araw na yon. Diba? Okay. So, ang daming means to escape. Okay? Second, yung problema dyan sa interim release, dapat he should not be able to influence the witnesses. Pag na-release mo yan, he will talk to people, baka they will harass all the witnesses and the complainants, yung private complainants, yung families of the victims. So you have to protect also the witnesses and the victims, no? Yun na nga ang daming mga DDS, mga alipores ni Duterte na mahilig harass ng mga biktima. Imagine, pamilya ng EJK, sinasabihan ng, addict naman siguro yung pamilya mo Imaginean mo yun. Diba? Nakakainis. Okay? So, dapat para sa akin, hindi na siya ma-release. Okay? Tapusin natin to. So, he will be able to talk to, ang dami niya pang followers. Meron pa siyang DDS dyan. So, especially sa OFW. Strike fear in the eyes of the witnesses and in the victims who have complained, no? So that has to be considered. Kasi he could influence them or threaten them. Ang dami niyang mga tao. Even now, if you go to social media, his followers threaten. Daming trolls. Yun. Paid trolls. Yeah. Nga, tama, Justice, no? Hindi naman kailangan directly siya yung mag-threaten sa witnesses. So, pwede niyang inflame yung supporters niya, yung mga loyalista niya, and then they would do the job for him. Yeah. Or he can now talk to people kasi nasa labas na siya, although he's within, let's say, a country. Pero he has the means now to communicate to his followers in the Philippines anong gagawin nila. So, ganyan ba? That will have to be considered. At saka remember, when he was president, he was the one who said, we are not bound by ICC because the treaty was not published. And secondly, sinabi niya, I withdraw. Winidraw niya. And hindi lang withdraw when the ICC wanted to send their investigators here, he threatened them. Yun. So here is a person who does not recognize the jurisdiction of ICC kasi they question the jurisdiction. He was the one who withdrew the Philippines from membership in the ICC. And he threatened the ICC investigators. Okay, so sa tingin nyo guys, mag-grant ba yung petition niya to interim release? Para sa akin siguro hindi. Imagine,
Tirinetan mo yung ICC investigators, di ba? Kung uhulihin siya, may mangyayari sa kanila. Imaginein mo yon. So, para sa akin, para na rin sa fairness sa pamilyang biktima ng drug war, hindi siya dapat ma-release. Okay? So guys, if you have any suggestions, comment, yes, you can write that down. And yes, please subscribe and like this channel. Okay? Salamat po. And I'll see you again in the next video. Bye.